Mga kakaibang pagkain sa dagat na pwedeng lantakan sa paparating na bagong taon. May dinudukot sa ilalim ng lupa na malasungay ang itsura. May dilang nakalawit. May kinakapa sa ilalim ng dagat na matinik at kailangan pang pukpukin. May mukhang chicharon sa unang tingin. Pero ito pala'y sea urchin din. Ang mga strange seafood na talamak sa mga probinsya, ligtas nga kayang kainin? Dito sa Quezon Province, sandabakbak ang kakaibang lamang dagat na pwedeng kainin. Dito sa Padre Burgos, bet na bet ang lahat na kainin ang chicharon na ito. Ang nilalanta kanila ay chicharon na mula sa kibet o chiton sa English, isang uri ng mollusk. Natutunan ko pong lutuin yun dahil dun sa kaibigan ko po na taga-Alabat, Quezon po. Nabanggit niya po sa akin na pwede siyang gawing chicharon. Mano-manong tinanggal ang kibet sa mga bato. Mahirap po siya tanggalin sa bato. Kailangan po talaga ay kutsilyo. Gagamitan mo siya ng kutsilyo kasi mahigpit po siyang dumikit sa bato. Ang mga nakuha nilang kibet ay huhugasan at saka ilalaga sa loob ng 15 minutes. Lilinisan mo po siya, tatanggalin mo yung mga parang balahibo niya po, tapos yung parang may bituka. Pagkatapos mapakuluan at malinisan, ay ibibilad nila sa init ng araw para matuyong mabuti. Matapos ang ilang araw na pagpapatuyo, saka ito ipiprito hanggang sa maging malutong. Ang finished product, isang malinamnam na seafood chicharon mula sa kibet. Safe kainin ang kibet. Ito ay mataas sa protina. Ito ay nakatulong sa ating muscle growth, muscle tissue repair, at sa ating overall energy. Dito naman sa Negros Occidental, may kakaibang bet kainin ng mga lokal. Ito ang balay o ugpan na kilalang pagkain sa Visayas at ilang parte ng Luzon. Pinalakihan na po namin ito kasi mahilig po talaga kaming manguha ng ugpan or balay shells. Madalas po kasi kaming pumupunta sa dagat kasama yung family ko. Tongue shell ang tawag sa Ingles, pero hindi yan nakapagsasalita. Ang pangalan nitong tongue shell ay dahil sa kanilang paa na mukhang dila. Ginagamit nila para gumapang, magukay at dumikit sa ilalim ng dagat dahil ang muscle na ito ay parang suction cup. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang kabibi na yan hindi lang pinagmamasdan. Pinaglalawayan din ng mga lokal. Ginigisa ito sa kamatis, Kalabasa. hinaluan ng kalabasa, at saka lalagyan ng gata. Masarap po yung lasa niya. Pwede ko po siyang ikumpara sa tahong. Dito naman sa Lapu-Lapu, Cebu, mula pa sa ilalim ng dagat ang kanilang pampatong pagkain. At bago ito makain, kailangan daw munang pukpukin. Ito ang saang kung kanilang tawagin. Ang partikular na seashell na ito isang ornamental shell. Karaniwan itong ginagamit pang dekorasyon o kaya panggawa ng accessories o souvenir items. Tinatawag din itong spider conch sa Ingles dahil sa itsura ng shell na mukhang paa ng gagamba. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Mano-mano itong kinukuha gamit ang mga kamay. Talaga namang matatalas sa mga mata ng mga nanguhuli dito dahil kadalasan natatabunan ang saang ng buhangin o bato. Ang totoo, safe na safe daw itong kainin, mga kapuso. Isa-isa muna lang itong lilinisan. Saka pakukuluan na may kasamang tanglad. At ganun lang, solve na sila. Ligtas naman kainin ang lahat ng binanggit namin. Pero alalay lang sa mga first time susubok. Dahil baka kayo'y mapasubo. Sa lawak ng ating mga karagatan, maraming laman dagat ang ngayon lang natin nalalaman na pwede palang kainin. Kung may alam pa kayong kakaiba dyan, share nyo naman. At baka pwede nating lantakan yan sa paparating na bago.